Bucket list unlock! Ang magmotor sa coastline area mga par ng Juturin. Sa rota na tatahakin namin ngayon ay wala pang sinumang nakatagos sa daan na to. What the? Ang rota na to ay magsisimula sa Baler Aurora. Aakyat ito sa matataas na kabundukan ng Sierra Madre at dadaan ito sa masukal na kagubatan bago makatagos ng Dingalan Aurora. Ang marating ang mga lugar dito ng nakamotor ay uukit ng kasaysayan. Di wala pang sinumang nakatagos ng nakamotor dito. Barangay di Manayat! Here we are! Ang misyon ko ay alamin kung posible nga ba itong tagusin. Ilang araw kaya ang bibilangin bago kami makalabas ng Dingalan Aurora. Nakapigil yan! Kaya sa video na to ay samahan nyo ko muli sa aking panibagong nature trip adventure. Let's go! Mula Bulacan ay bumiyahe kami ng 5 oras papunta sa Baler Aurora. Yo, what's up mga par? Magandang umaga sa inyo. And andito kami ngayon sa Baler Aurora. And ngayon mga par ay susubukan namin tagusin ng Dingalan Aurora. Bali, babiyahe pa kami ng San Luis tapos tatagusin namin yung Dingalan. And mga par, kasama ko ngayon si Par Rodson, tapos si Par Galen, tapos si Kuya Jun. Ayan. Hindi to magiging madali itong biyahe namin ngayon mga par. Pero ang first day namin is Sitio Labgan lang muna. Alright, so let's go mga par. Yeah. Let's go. Medyo marami kaming dala ngayon mga par kasi hindi kaya ng uwian to mga par eh. Ayan, pagas lang muna si Galen. So maglalambot lang kami ng gulong. Para di ganun katigas. Right, so okay na yun. And ready na. Let's go. Buti na lang talaga mga par, gumanda na yung panahon. Napakaganda na ng sikat ng araw ngayon dito sa Baler Aurora. And natatanaw ko na dito mga par yung bundok na dadaanan namin ngayon. Ang tataas. Mula dito sa Baler Aurora ay babiyahe kami ng 15 kilometers papunta sa Barangay Dibot, San Luis, Aurora. At dun magsisimula ang mahirap na ang daan. Kailangan na rin agad namin makatawid mga par kasi meron kaming dadaanan na pag nagsisimula na yung gawa nila, hindi na sila nagpapadaan. Kaya kailangan na namin makatawid sa ginagawang daan na to. And may mga lokal kami na mga kasabay. Ayan, sila atit kuya mga par hanggang dito rin lang sila. Sasabay lang sila sa amin. Ingat lang tayo mga par kasi sobrang layo pa nito.
Si Pa Rodson, inaantok na raw siya kanina. Ngayon nagsisimula na yung trail. Ganado na. Sabi ko nga pa eh. Sana magtuloy-tuloy na yung magandang panahon mga par. Kasi hindi madali itong dadaanan namin ngayon. So sana pala rin kami makatagos mga par. Hindi madali itong biyahe namin na to. Tarik ko. Buti na lang simentado na. Grabe yun ah. Ito na yung sinasabi nilang kung nagsimula na yung gawa dito, hindi na nagpapadaan. Putik. Tulas mga par. Dito pa lang buhay na. Dulas kasi talaga. Dulas. Grabe. Kita niyo naman si tatay oh. Rosy lang yung baon. Diba? Ayan, naghintuan sila mga par. Oh, dito pala yung pinakamagandang view mga par oh. Dito pala yung pinaka-beautic. Check natin mga par. Oh, ganda. Let's go. Ang ganda ng view mga par no. Sabi ni Pargalen, pagdating daw namin dito sa baba, mag-uumpisa na daw dito yung ano, pinaka-trail. So ibig sabihin yung simentadong daan is hanggang dito lang sa Dibot San Luis Aurora. So ulit ng view mga paro. Kilometer check tayo. 15.2 kilometer. And dito na naputol yung semento. At dito ay narating na namin ang barangay Dibot San Luis Aurora. At sa bahagi na to ng Dibot ay dito na magsisimula na mahirap na ang daan.
Sa bungad pa lang, pinaparamdam na sa amin ang lugar na hindi madali ang pagdaan dito. Grabe. Unang bundok pa lang to naaahunin. Hindi pa ito ang pinakamatarik. Pero ramdam na agad ang hirap ng daan. Ah! Warm up pa lang po yun, no? Warm up pa lang yun. Grabe. Ito na yung kasunod, yung may 7 na. Kaya pa yung matarik. Okay. Ito na yung matarik mo, no? Yung kasunod daw. Okay. Aabot tayo ng gabi dyan. Oh? Madulas? Hindi nga. Tinatakot tayo ni Kuya Jun eh. Dito ay nagpahinga lang kami sandali para bumalik ulit ang lakas ng mga braso namin. Dahil ang kasunod na parte ay isang mahabang pababa naman. Wala po kami pababa para tipid. Pababa naman mga par. Pero mas okay yung pababa. Kasi pag ahon, ang hirap pagka sobrang tarik. Talagang nakakahinog eh. Ito yung sinasabi ni Galin na sobrang tarik. Taas mga baro sa gilid oh, bangin. Ginagawang playground nila Bargalin to. Hirap na pag walang preno. Grabe.
Makapyos pa. Oops. Dito ay mas minabuti kong magdahan-dahan na lang dahil sobrang layo pa ng biyahe namin. Mahirap magkaroon ng pinsala ang motor. Mas lalong mahirap magkaroon ng pinsala ang katawan. Sobrang tarik nga. Pinapawisan na ako ah. Dire-diretso yung tarik ah. Play safe lang ako mga par. Apakadulas ng daan. Sabi ni Kuya John, halos lahat daw ng klase ng trail nandito na sa ruta na to. I'm sure mga par, mapapalaban talaga kami dito. Ganda ng ambience ng lugar na to oh. Puro puno ng nyug, tapos ang daming kalabaw. Ah! Putik, may kable doon ah. Dito medyo okay na. Kung ganito lang sana lahat. Dito ay patag na, hindi na patagilid. Maginhawa na ang daan, kaya kailangan ko ng bilisan para makahabol. Sobrang layo na ng mga kasama ko. Ito na yung sinasabi nilang ano, matarik. Matarik nga talaga mga par. Hindi basta-basta. Dito ay narating na namin ang pangalawang bundok na aahunin. Pero dito pa lang sa bungad, sobrang tarik na. Silipin natin mga par. Hindi basta-basta to. Nagagapang yan? Hindi. Itaahon ng gapang dyan. Aangat-angat harap ang dyan. Dapat patuloy. Dito ay kailangan kong panoorin kung paano nila aahunin. Kailangan kong pag-aralan at makuha agad ng diskarte na gagawin nila. Ang tarik mga par. Dito pa lang papalaban na kami. Panonoodin ko muna sila mga par, kung paano yung discarding gagawin nila. Pag narating naman na yung ano na yun, no? Yung pinaka elbow, safe na ron eh. Ganun lang pala. Pagdating dito, papapapapapak. Papapapapapak, lagapak. Sa unang subok ni Rodson, na Malaysia ng gear na ginamit. Bidin si Parodson. Nagwawala yung primera, no?
Mabigat kasi talaga. Hindi pa ako sigurado sa gagawin ko. Wala naman akong ibang pagpipilian kundi ahonin to. Ayun mga par, nakaahon na sila. Ako na lang yung naiiwan. What the? Dito ay nagulat sila na umabot ako kung saan sila nanonood. Di biro ang ahon na to. Bukod sa sobrang tarik, lutang pa ang mga bato. Kaya pag sumablay ako dito, para akong artista na gumugulong pababa. Pagkatapos namin makaahon sa matarik, akala ko wala na. Pero meron pa pala na mas mahirap. Dahil kapag namali ka ng napiling daanan, mas mahirapan ka ng makaahon. Mali ng napiling linya si Pa Rodson mga par. Doon sa malalim yung rats and sobrang tarik. Buti na lang huli ako. Pero kayang-kaya ni Pa Rodson yan. Par, uy, atras ka na lang sagad dun. Mahirap na ihahon yan dyan. Kaya mo? Dito ay nahihirapan na makaahon ng kasabay namin na lokal. Ilang minuto na rin ang naubos namin dito. Halos hindi na siya makaalis sa kanyang pwesto. At hindi na rin kumakapit ang gulong ng kanyang motor. Ulit ah. Sulit to. Pagkatapos namin maahon ang mahabang paahon, ang kasunod na parte ay isang mahabang palusong na naman. Grabe yun mga para. Tindi nun sobra. First time ko maranasan yung ganong daan mga par. Grabe. Ganda. Look at that. Mamma mia. Bro, pangin yung kanan mga par. Ingat tayo dito.
Halos kapantay natin yung bundok mga par sa kabila, oh. Ganong kataas to, yung elevation dito. Itong dinadaanan namin. Ito yung mga bukuhan sa baba, oh. Maliliit. Habang bumababa ka dito sa Matarik, ayun yung view. Tandaan ako dito. Dito ay napansin ko na madulas ang lupa, kaya binagalan ko na agad. Mapanganib ang sumablay dito, dahil ang kaliwang gilid nito ay malalim na bangin. Yung gulong ko sa likod, sarap. Kumakapyos. Ang kasunod na parte ay mas lalong lumalim ang hukay sa gitna. Hindi ako komportable sa ganito, lalo na hindi ko pa kabisado ang daan. At dito ay naabutan ko si Rodson na nakatumba. Nyari? Relax na kasi. Ang ganda ng view, oh. Ano to, kuya? Di ka pinisan? Kuya John, di ka pinisan to? Juturin. Juturin pala mga par. Grabe. Wow. Amazing. Solid mga par. Napaka-solid na to, rota to. Bawat ahon, bawat baba, may nakikitang mga gandang tanawin talaga. Relax ka lang, malayo pa tayo. Bababa daw kami sa Juturin. Dadaan kami sa pinaka-sitio. Pero dapat doon sa kabila na yung daan, eh. Pero sasadyain na namin para makita namin yung sitio ng Juturin. At dito ay narating na namin ang sitio ng Juturin na sakop ng barangay Dibayabay. Isang maliit na sitio na mayroong napagandang dalampasigan. Andito kami ngayon sa coastline ng Juturin mga par. Titingnan namin dito. Uy, napakaganda nga. Bucket list unlock. Ang magmotor sa coastline area mga par ng Juturin. Solid. Napaka-solid naman talaga. Sumasayaw.
Salamat, Shera. Dahil sa'yo, napupuntahan ko yung mga lugar na to. Thank you. Thank you rin, Papa G. Bale, magmimerienda muna kami dito para may lakas pag-ahon sa may bundok pababa ng Dikapinisan. Kita ko, ayun yung angat ka na yun. Bago kami umaon sa bundok na yun, pababa ng Dikapinisan, merienda muna. Sigurado mapapalaban ulit kami dyan. Sobrang solid dito mga pak. Dito ay kailangan namin malagyan ng laman ng mga tiyan namin. Kailangan bumalik ulit ang lakas. Dahil ang kasunod na susuungin namin ay mabato na at gagamit na kami ng lakas ng mga braso namin. Pagkatapos namin magmerienda ay hindi na kami nagtagal at nagpatuloy na ulit kami. Ayan mga par, takbo na ulit kami. Tapos na kami magmerienda dito sa Diotorin. Sobrang ganda ng coastal area nila dito mga par, coastline. Mula dito sa sitio ng Diotorin na sakop ng barangay di Bayabay ay tatagusin naman namin ang barangay di Kapinisan. Let's go. Thank you pa. May river crossing na dito pero mabababaw lang. Ito mga mababato na. Let's go! Dikapinisan! May nagkukopra. May kopra mga par. Uy. 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 Mula sa sitio ng Diotorin ay halos banayad lang ang dinadaanan namin hanggang sa narating namin ang party na to at dito na magsisimula ang mabato. Uy! Ilog na to ah. Sa kuha ng kamera
Parang pantay lang ang bato sa lupa. Pero sa aktwal, sobrang nakakaubos ng lakas ng mga bato. Daming ano, sa ganong kahoy. Pahinga mo na. Ha? Pagod ako. Haligas yung ano ko, mga daliri. Pahinga lang konti. Dito ay kailangan ko ng pahinga kahit sandali lang. Hindi ko kaya ng dire-diretso. Naninigas sa mga daliri ko. Parang inutang-utang. Ha? Primera, segunda. Ito, parang. Grabe. Tindi nun. Matapos ng isang oras na pakikipagbuno namin sa mahabang mabato na daan, dito ay banayad na. At dito ay kahit papano ay pwede na namin bilisan ang takbo namin. Sakit. Lalayo ako ng konti. Tumatasik yung bato. Tay! Makikiraan po! Sa parte na to ay halos banayad na lahat ng dinadaanan namin. Hanggang sa makababa kami ng barangay di Kapinisan ng San Luis, Aurora. Nakababa rin! Siguro naman, di Kapinisan na to. Yoy, may nakikita na akong bahay.
May nakikita na akong bahay. Woo! Ganda ng ambience mga paro. Nagmotor tayo sa ilalim ng mga nyug. Dito na tayo mga par sa Dikapinisan. Sir Jerry, yung fashion customs mo nakarating na ng ano, Dikapinisan. Fashion lang malakas. Alright. Ayan mga par, nandito na kami sa Dikapinisan, San Luis, Aurora. Ayan. Time check mga par is saktong, ayan, mag alas 11, 10:58 AM. Sobrang aga namin sa estimated time namin. So plano namin dito is kakain lang muna siguro kami para may lakas kami pag umahon kami dun sa may Matarik. Meron pa kasing part na Matarik pa labas naman ng Labgan. So kailangan namin kumain para may lakas. Ayan, so hinihintay lang namin si Kuya John na bumalik. Dito ay nagpasya kami na dito na kami kakain sa barangay ng Dikapinisan. Alanganin na rin kasi kung didiretso pa kami sa kasunod na sitio. Oras na rin kasi ng tanghalian at gutom na rin kami. Alright, so ayan mga par, pupunta kami sa bahay nila Kuya John. Kami mag-lunch. Iwan na namin yung mga motor namin sa mga gamit namin dun. Kaya naman doon lakarin. Naglakad na lang ako. Saktong alas 12 mga par. Mahaba pa yung oras namin para makatawid kami ng Labgan. Sana din magbago yung panahon. Ganda ng bahay nila Kuya John Saan kami? Ayan. Ito yung bahay nila Kuya John Solid. Kuya John, bata mo kami. Yan ang bahay ni Kuya John, static. Dito kami sa backdoor bobo ni Kuya John. Kubo pa lang bahay ni. Ayun, ito yung bahay ni Kuya John. Kasi ito naman yung kubo niya. Ayun mga par, kain na kami ng lunch namin bago kami bumira pa Labgan. Kain tayo mga par. Ulam naman mga par, kaya na parang isda. Tulingan sa Bulacan. Tulingan tawag dito eh. Dito? Iba tawag nila dito eh. Ano pa tawag dito sa inyo ito? Tulingan ito ba? Pag maliit ka rin. Pagkatapos namin kumain at magpahinga ng halos 2 oras, ay umabante na ulit kami. Ayan mga par, tatakbo na ulit kami. Bali mula dito sa barangay Dikapinisan mga par, tatawid naman kami ng sitio
Labgan. And, sakop pa rin ito yung Sitio Labgan mga par. Ito yung pinakabarangay ng Sitio Labgan. And malalaman namin bukas kung kaya namin tagusin yung Alasanay, Sitio Alasanay. Alright, so tara. Ayan, napakarami naming dalang gamit. Pag wala ka naman dalang gamit, di ka uubra mga par. Pag ganito yung expedition na gagawin, 3 araw, ganun. Kailangan kompleto talaga yung gamit. Let's go. Sa pagkakataon na to, dito ay 3 na lang kami na didiretso ng Sitio Labgan. Dahil si Kuya Jun ay kinabukasan pa susunod sa amin. Pati na lang talaga, napakaganda ng panahon ngayon dito mga par. Dito kami dadaan sa coastline. Solid oh. Ikot lang. Parang bumaba lang kami dito. Kasi may rep-rap oh. Itong ilog na to mga par, sabi ni Pargalin, pagka madalas ang ulan, tumataas daw to. Mahirap daw to tawirin. Kahit tao daw di nakakatawid dito eh. Hindi ko na pinipersa yung motor. Kagigising lang eh. River crossing na naman. Lalim. Lalim pala nun. Usok yung pag lumakas to. Kaya pala lalim mga par. Kala ko mababaw lang. Medyo sasabay ako sa pacing pagkakaya ko. Pag di ko kaya di bali na maiiwan. Pag okay naman yung daan, makakasabay naman ako. Pagkatapos ng 2 ilong na tinawid namin mula sa Labgan, dito ay banayad lang ang daan. At ang daan na binabaybay namin ay halos katabi lang ng dalampasigan. Ganda ng view dito. Angas oh. Yung hampas ng alon. Talaga naman. Pagkatapos namin baybayan ng dalampasigan, dito ay aakyat ulit kami ng bundok. Masukal na naman ulit. Tang kalabaw lang to ah.
Dami sigurong gagampan dito. Gubat na yan ah. Ha? Gusto niyo po munang tingnan yung daan para po alam nyo kung kailan kayo. Yan na ba yun? Yan na? Dito ay nagpaalala si Galen na dito na raw mag-uumpisa na mapapalaban kami. Mas okay daw kung sisilipin namin ang dadaanan. Ano? Silipin mo muna. Paano mo pa natin? Kaya yan. Pwede na po. Sige, kaya muna muna. Saan niyo ba muna ako makarating din sa taas? Ano? Ano yun? Saan niyo ba muna ako minturo na bago pa kayo makarating? Ah, sige. Ito na mga par. Ito na yung mahirap na part. Primera? Kaya na, segunda ko. Sa kabilang buwelo yun. Oo, pinitik lang. Bomba-bomba, tapos pitik. Uy! Sa unang subok ni Rodson, pinulang sa buwelo. May kataasan na rin kasi ang bato na sasampahan. Mahirap talaga pag di natin pakabisado ang daan. Nagagerian? Wag na, angat mo na dyan. Tulak-tulak kita. Andyan eh. Muna atras. Dito ay hindi pa ako sigurado sa gagawin ko. Pero kailangan ko ng maahon to. Wala nang oras para mag-isip pa. Dito, pipesta ko dito. Habang naririnig kong nahihirapan si Rodson, nararamdaman ko ang kaba. Hindi ko alam kung paano ko naahon yun. Pero hindi pa tapos. May kasunod pa. Ito. Primera. Dito ay ramdam ko sa motor na babaliktad dahil sa sobrang tarik. Dula. Kaya tinulak ko na lang. Pag bumaliktad kasi, Mamalalim nyo lang. baka kung ano pa ang masira sa motor. Buti may kahoy dito. Okay, ikaw na. Kuhatak. Hirap ko may mga bag na ganyan. Di makapunta sa harap, no? Para hindi mapagod si Galen, ako na lang ang magkahatak. Hindi kami pwedeng magtagal dito. May kalayuan pa ang Sitio Labgan. Kaya kailangan namin magtulungan. Hindi pa dito natatapos. Dahil ang kasunod na parte ay mas pahihirapan pa kami. Pero pa palang mahirap.
Giner ng lupa, oh. Neutral, oh. Ayun, oh. Dahil sa lalim ng hukay sa gitna, mismong lupa na ang nagdidikta ng kambyo sa motor ko. Paglabas nun sa madilim, masukal naman. Pagkatapos namin malagpasan ng mahirap na parte, dito ay masukal naman at halos hindi na makita ang daan. Sukal. Buti pababa na. May ano rito, bangin. Ayun, oh. Mamaya na tayo. Akala ko'y dire-diretso ng takbo namin dahil puro pababa na. Pero dahil sa nakatumbang puno ng nyug, dito ay nahihirapan na naman si Rodson dahil sa madulas ang lupa. Let's go. Hindi pa kami nakakalayo sa may tumba ng puno ng nyug. Dahil sa ramdam na ang pagod, dito'y natumba na naman si Rodson. Pagod na. Pahinga mo na, pahinga mo na. Par, mamaya na muna, par. Pahinga ka muna. Yun, isik. Matapos ang halos 2 oras mula sa barangay ng Dikapinisan, dito ay narating na namin ang sitio Labgan. Alright. Solid, oh. Ganda ng lugar dito mga par. Maliligo ako. Napakahaba ng coastline ng Labgan mga par, oh. Check natin. Testing natin mga par. Let's go! Let's go! Woo! Woo! Bucket list unlock! Woo! Let's go!
Napaka-solid! Nakatikim rin si Sierra ng maanat mga par. Uy, baka lamunin tayo dyan. Malalim yun. Thank you. Thank you Papa G. And thank you Sierra. Ingay ko. Ayan mga par. So, susulitin na namin habang nandito kami sa Sitio Labgan. Ayan, susulitin na namin maligo dito sa beach ng Sitio Labgan mga par. Napakaganda ng beach nila dito. Siyempre, bilang pa lang yung mga dayo na nakakaligo dito mga par. Napakaganda ng lugar. Andun yung cave. So, bukas na namin siguro pupuntahan. So, tara mga par. Ligo na kami. Let's go! Dito ay sinulit na namin maligo sa napagandang dalampasigan ng Sitio Labgan. At dahil sa magdidilim na, dito na rin kami magpapalipas ng gabi at kinabukasan na lang kami tutuloy sa kasunod na sitio. Bago kami matulog ay kumain muna kami ng hapunan namin. Mag-dinner na kami. Ito yung hapunan namin. Walang isda ngayon dito. So, kain muna kami. Then, after namin kumain, magpapahinga na kami. Tapos kinabukasan ng maaga. Susubukan namin butasin itong mga par. Kasi makatagos kami ng alas 9. Yun yung unang plano namin. Alright, so kain muna tayo mga par. Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga na agad kami. Kailangan bumalik ulit ang mga lakas namin. Dahil hindi na namin alam kung gaano kahirap ang kasunod na susuungin namin. Kinaumagahan maaga kami gumising para mag-ayos ng mga gamit namin. Dito ay nasaksihan ko sa lugar na to ang napakagandang umagang punong-puno ng kapayapaan. Napakatahimik ng pamumuhay nila dito. Alright mga par, ayan. Dito ng aming exploration dito sa Aurora. And maraming salamat sa Avellaneda family, kay Kuya GC and kay Ate Maying. Ayan, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin dito sa Sitio Labgan. Ayan. So ngayon mga par, ayan. Ang initial na plano namin ay matagos namin ang Alasanay, Sitio Alasanay. Ayan. Ate, maraming salamat po. Ayan si Ate Maing, mapar. Let's go. Naiwan na ako. Dito ay babaybayin lang namin ang kahabaan ng dalampasigan ng Sitio Labgan. Pero ang malungkot na katotohanan ay hindi kami sigurado na makakatagos kami. Dahil ang totoo ay wala pa sinumang nakadaan dito. Kahit si Kuya Jun at si Galen ay hindi pa sila nakatagos dito. Andun na sila sa dulo mga par. Doon kami dadaan.
Tapos yung bundok na yan na mataas sa likod, yan yung aakyatin namin. Yung dadaanan namin ngayon mga par, wala pa talagang daan, wala pang landas. Bali kami pa lang talaga yung literal na bubutas sa daan na to. Dito bago magdulo ang dalampasigan ay umahon na ulit kami papasok sa masukal. Ayun mga paro, dito pa lang sa umpisa masukal na. Hindi pa kami nakakalayo sa baybayin, pero nagad-ahon na ahonin. Dito ay ramdam ko na hindi na kumakapit ng gulong ko, kaya tinumba ko na lang. Maganda naman ang buwelo ko. Ramdam ko na kayang-kaya ng makina. Pero ang problema ay dumudulas lang ang gulong. Kaya dito pa lang ay magsisimula ng hatakan namin. Tulak pa mo man. Tala. Tulak. Tala. Nice Kuya Jun. Mula sa parte na to ay dito na magsisimula na puro paahon na ang dadaanan namin. Bukana pa lang to, pero dito na mag-uumpisa na maghahatakan kami. Habang pataas kami ng pataas, patarik na rin ang patarik. Bukod sa matarik, sobrang dulas na rin ng lupa. Dulas talaga. Sobrang layo pa ng tuktok na aakyatin namin. Pero dito pa lang, ramdam ko na ang pagod. Hindi ko na mabilang yung mahihirap na parte, pero wala kaming ibang paraan kundi magtulungan. May lokal dito mga paro. Ayan. Nakyat na kami ng buko. Dito namin nakilala si Kuya Gerald na siyang tutulong sa amin para makarating sa tuktok. Right. Buko muna kami dito. Inom muna ng sabaw ng buko. Ha? Ano lang? Sabaw lang? Pagkatapos namin uminom ng sabaw ng buko, nagpatuloy na ulit kami sa hatakan. Ngayon lang nakaramdam ng ganitong pagod mga par. Grabe. Hindi madali mag-explore. Grabe. Halos 4 na oras na ang lumipas. Ramdam na ramdam ko na ang pagod. Pero hindi pwedeng magpahinga ng matagal. Sobrang layo pa namin sa tuktok.
abante ay may nakaabang na matarik. Kaya tanggap ko na ganito ang sasapitin ng motor ko. Okay lang yan. Ayan mga par, ako una. Takot sila. Ay, dito pa lang slide na. Dire-diretso yan. Grabe yun ah. Kaya naman eh. Kaso wala lang buwelo sa mga daladala eh. Daming tali-tali eh. Ano ako? Basal na basal oh. Teka. Layo na nun. Hinugan. Sa kasunod na parte ay mas masukal na. Pero dahil sa gugustuhan ni Kuya Gerald na makatagos kami, ay tinulungan niya kami magkaroon ng daan. Let's go. Putik, delikado na yan ah. Di ba delikado na yan? Yan na lang aakitin? Sabi ni Kuya Gerald dito, pag nakatawid kami dito sa parte na to, pagdating namin sa kabila, ay bahagi na ng Sitio Alasanay. At sa bahagi ng Sitio Alasanay, ay mayroon na raw daan doon pababa. Pero bago kami makarating doon, ay kailangan muna namin makatawid at magtulungan dito. Dahil dito sa parte na to, ay saktong-sakto lang sa gulong ang inaapakan namin. Bawal kami magkamali dito. Dahil pag nalaglag ang motor namin sa kaliwa, ay mahihirapan na kaming iahon. Yung yan. Oo. Tali na. Bawat galaw namin ay sinisigurado namin. Lahat ng pagod ay sinasantabi muna namin sa parte na to. Kailangan ang lakas ng bawat isa sa amin. Hindi namin ito matatawid kung hindi kami magtutulungan. Sige, 1, 2, 3.
lipat mo, Manoy. One, yan, thank you. Sa palot, lipat mo ulit. Dot, last na, harap na lang. Ah. Sa pagkakataon na to, halos 7 oras na kami dito sa bundok. Ilang oras na lang ang natitira. Magdidilim na. Hindi kami pwede magkanya-kanya dito. Kaya pag napagod ang isa, kailangan tulungan. Parang lalay lang ako dito. Okay, bilang. Clutch ha, clutch. Clutch, 1, 2, 3. Okay na. Okay, diretso na to ha. Diretso na. 1, 2, 3, sagad. Sagad. Ayun na. Ganito ba? Ha? Uy, nakasas. Go. Faithfully. Pagkatapos namin maitawid lahat ng motor namin, ay dito na nagpaalam si Kuya Gerald na hanggang dito na lang daw niya kami masasamahan. So, ayan guys, magpapasalamat na ako kay Kuya Gerald. Ayan. Kuya, maraming salamat po. Si Kuya yung nagtabas dito at gumawa ng landas namin. And so, hanggang dito na lang kami hatid ni Kuya Gerald. So, si Kuya Gerald bababa na. Maraming salamat Kuya. Kuya Gerald, salamat ha. Ang lupit mo. Let's go. Mag-ingat po kayo pababa. Maraming salamat po. Pagkatapos namin magpasalamat sa kabutihang loob ni Kuya Gerald, ay umabante na ulit kami. Let's go, let's go. At dito, ay narating na namin ang kabilang bahagi ng bundok na parte na ng sitio Alasanay. Diyan. Ayan mga par, andito na kami sa pinaka summit. And ayan, may mga lokal na dito na pumupunta. So nakita ko sa drone, ito yung nakita ko sa drone na daan pababa. Buong akala ko na magiging madali na ang lahat dahil puro pababa na lang. Pero hindi pa pala tapos ang paghihirap namin. Dahil para kaming sinulid dito na dadaan sa butas ng karayom.
Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ako natumba. Sobrang pagod na talaga. Hindi na sumusunod ang braso ko sa gusto ng utak ko. Matapos ang 9 na oras mula sa sityo ng Labgan, dito ay narating na namin ang sityo ng Alasanay. Eto na. May daan na talaga. Oh! Sa wakas. Thank you, Papa G. Ang dami rin palang nakatira dito mga paro. Nagugulat sila. Nakaka-proud mga par. Woo! Evacuation Center. Sitio Alasanay, Barangay Dimanayat, San Luis, Aurora. Ayan pala. Sakop na pala to ng Barangay Dimanayat. Pero Sitio Alasanay siya. Solid. Thank you Kuya Jun. Par, thank you. Tegalen, thank you. We're here mga par. Nakaka-proud. Ayan mga par. So, dito na kami. Time check is 5:30 na ng hapon. Ayan, saktong-sakto lang yung dating namin. And welcome na welcome agad kami dito mga par. And nagulat yung mga lokal dito na may nakarating na mga nakamotor. And ang kagandahan is welcome na welcome yung mga dayo. Yun yung agad napansin ko. Inalok agad kami ng kape dito, tinapay, ayan. Nakakatuwa lang. Tapos dito na kami tutuloy sa evacuation center ng Alasanay. So, ayan mga par. Kami yung unang nakapunta dito na mga dayo. Kami yung unang nakaapak dito sa Alasanay mga par. Sitio Alasanay, Barangay Dimanayat, San Luis, Aurora. Ayan. Dahil sa hindi na sapat ang oras namin para magpatuloy pa sa aming biyahe, napagpasyahan namin na dito na lang muna kami magkatuloy sa sityo ng Alasanay. Ayan yung hinanda sa amin ng mga lokal dito. Sobrang welcome mga par. Yung kagandahan dito. Ayan, so, kaya na muna kami. Hindi ko inaasahan ay pagluluto kami ng masarap na hapunan ni Nanay Gloria at Nanay Agnes. Isang masarap na hapunan na hindi basta-basta natutugbasan ng pasasalamat lang. Kaya dyan mga par. Ayan yung ulam na. Alimentang pa yung mga pinang-date sa mga resort. Parang pula yung Kinaumagahan bago sumikat ang liwanag ay maaga kami gumising para mag-ayos ng mga gamit namin. Kailangan namin makaalis ng maaga dahil ang kasunod na susuungin namin ay mas mahirap pa. Alright, so mag-exit na ulit kami dito sa Sitio Alasanay. Dito na mag-uumpisa ulit yung trail. River crossing agad. Hindi pa kalayuan sa sityo ng Alasanay. Ito na agad ang tumambat sa amin. Grabe oh. Batuhan din pala dito. Kakasimula pa lang namin, pero pinaparamdam na sa amin ng lugar na hindi madali ang makatawid dito.
Grabe. Parang napaka-imposible nitong matawid. Sobrang dulas at napakatataas ng bato. Puro bato. Kumakanto. Lipat. Lipat ulit. Tala. Lipat. Yun. Para lang makausad ay kailangan pang ilipat ng pwesto ang gulong para makaabante. Maswerte lang kami na mayroong mga lokal na napadaan at tinulungan kami. Okay, lipat. Paglampas namin dito. Gusto ako naman mahirap ay tapgan papunta rito. Oo, kaliwa. Ganyan lang. Wala pero. Og, sabit to. Sasabit. Dito, dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha. Ay, penga. Grabe pala dito. Pagyan mo na kaya. Hindi ko na mabilang kung ilang ilog ang tinawid namin. Dahil dito pa lang sa bahagi pa rin ng sityo ng Alasanay ay halos 2 oras na kami dito. Pagkatapos namin makatawid sa isang ilog ay meron na namang kasunod na ilog. Dito pa lang ay ubos na ang lakas ko.
Kilometer check mga par, 74.3 kilometer. And puro pala dito ano, river crossing, mga dam kareta. Ay, pahinga mo na. Primera lang. Grabe! Pagkatapos namin matawid lahat ng ilog ay nagsisimula pa lang ang lahat. Dahil sa kasunod na parte ay mas kinakailangan ng pwersa ng bawat isa sa amin. Dahil sa parte na to ay matarik at maputik na imposibleng maahon ng motor. Dito, pasa mo. Sagad, 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 ganto. Sagad mo. Paano mo na nakablog yun? Ayan mga par. So ito yung part dito na masasabi kong napakahirap. Sinabi sa Yan ko lang nakita humiga yan. Grabe. Ano sila kuya dyan? kami lang ang malakas. Dahil sa pangamba namin na kulangin na kami sa oras ay halos hindi na kami nagpapahinga. Ah, let's go. Dulas pa ng gulong galing sa putikan. Sana wala nang ano, mahirap. Kung ganito na lang sana. Kaya pa to. Sus ko. Meron pa. Sama ng babagsakan. Dito ay hindi ko na alam kung maaahon pa namin ang mga motor namin pag nalaglag. Malakasan na lang talaga ng guardian angel dito. Taas niyan. Oo. Malalim. Ay, ari.
Kuya, pindutin mo yung neutral. Ito. Ayun, vlog ko dun eh. Ako na dyan. Bisa ako na dyan. Para di kayo mapagod. May neutral ka ba? Kasi ano ko. Ayun. Buti hindi naubos to. Abante ko niya konti. Oh, thank you. Grabe yung gilid oh, pangin. Ah. Ito yung ano, bangin yung gilid talaga. Habang palayo kami ng palayo ay napansin namin na masukal na at wala ng daan. Inaakala namin dito na mali ang dinaanan namin. At ang nagpakaba pa sa amin ay dito na putol ang daan. Grabe ito, kailangan talaga ito, ano, itali yung motor pababa. Ah. Oops. Dito ay dahan-dahan at maingat kami sa bawat usad ng motor. Di baling magtagal kami dito. Maraming tarik nito mga par. Hindi na ito biro. Kumbaga, sasabihin nyo talagang anong pinagagawa nyo sa buhay. Sana masurvive namin to ng ano, walang damage sa mga motor namin. Yun lang, okay na. Di bali na magtagal kami dito. May dalawang motor pa sa taas. Ayun mga par, halos ano, 90 degree. So ang gagawin namin mga par, pares-pares na kasi nakakapagod yung akit panaog sa ano. Ako magpipigil kay Asharorot, then sila naman yung dadali sa ano ko, motor ko. Habang binababa namin ang motor ni Par Rodson, dala na rin ng paulit-ulit na pagod, ay ilang beses siyang dinaganan ng motor niya.
Nakapigil yan, nakapigil yan. Nakapigil yan, nakapigil yan. Oops. Op. Kuya, takutan mo kuya. Shit. Nakapigil yan. Nakapigil yan. Teka lang. Kuha ko pwesto. Pagkatapos namin may baba lahat ng motor namin, hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Kahit patak ng ulan na hindi ko na maramdaman. Sobrang init ng pakiramdam ko. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Pagkatapos lahat ng pagod at sakit ng katawan na natamo sa biyahe na to, pagdating dito sa parte na to, lahat ay nabura. Patag na. Yun, bukid na. Thank you. Sigurado may bahay na dito sa baba na to. Bukid na eh. Ayan mga par, natatanaw ko na yung dalampasigan ng Dimanayat. Kunti na lang to. Ushi. Sana po kami, Nay? Anong sityo na po to? Barangay Dimanayat na to. Woo! Barangay Dimanayat. Barangay Dimanayat. Woo! Here we are. At dito ay narating na namin ang barangay ng Dimanayat ng San Luis, Aurora. At mula sa sitio ng Alasanay ay inabot kami halos ng 8 oras. Maalon. Nagulat yung mga tao. Kami yung unang apat dito na in history mga par. Kami yung unang nakaapak na trail rider dito. History. Barangay Dimanayat, San Luis, Aurora. Dito ay nagulat ng karamihan sa pagdating namin sa barangay nila. Unang beses pa lang daw kasi nila makakita ng dayo nang dumating sa lugar nila ng nakamotor. Nakakalula. May wala yung kaluluwa ko. Taas yun. Pero haba pa. Dun pa. Baka pag dumaan kami dito ay papagalitan kami. Pag sa baba naman kami dumaan, may malalim talaga na parte eh. Lakas pa ng agos oh. Pwede naman siguro dumaan dito. Dito ay buo na ang desisyon namin na ipagpatuloy pa ang aming biyahe hanggang sa makatagos kami ng Dingalan, Aurora. Ngunit ang mga lokal ay hindi sang-ayon sa mga plano namin. Hindi na raw sapat ang oras namin kung hapon na kami magsisimula. Dahil ang kasunod na susuungin namin ay mas mahirap pa raw sa pinanggalingan namin. Sa dami naming dinaanan na bangin kanina, nawala na yung takot ko sa matataas. Ganda ng view dito. Gusto kong magpalipas ulit ng gabi dito para kinabukasan na ulit magpatuloy sa aming biyahe.
Ngunit hindi ko na to magagawa dahil wala na akong kasama. Si Galen ay kailangan ng umuwi dahil darating ng kanyang asawa galing sa ibang bansa. Si Kuya Jun naman ay may obligasyon sa kanyang trabaho na kailangan niyang gampanan. Si Rodson naman ay kailangan na rin umuwi sa kanila. Buong akala kasi namin na meron ng maayos na daan dito palabas ng Dingalan Aurora. Hindi namin inaasahan na ang daan dito palabas ay mas mahirap pa. Hindi sumapat ang 3 araw na nilaan namin. Kaya nagdesisyon ako na sumabay na rin sa bangka hanggang di kapanikian na parte na ng Dingalan Aurora. So ayan mga par. So no choice na kami. And magbabangka na lang kami hanggang Dika. Kasi wala na kaming oras. 3 araw na kami nagmumotor sa kabundukan. So wala nang kailangan pang patunayan pa. Pagkatapos may sakay lahat ng motor namin sa bangka ay naglayag na agad kami. So let's go. Mula sa barangay ng Dimanayat patawid sa barangay ng Dikapanikian ay aabuti ng 1 oras. Kaya para mas mabilis ang aming paglalayag ay kumuha kami ng bangka na may 2 makina. Ngunit sa hindi inasahan ay nasira naman ang isang makina nito. Kaya imbis na kalahating oras lang ang aming paglalayag ay inabot kami ng 1 oras mahigit. Grabe yung mga bundok na inano namin mga paro, tinaanan. Ang tataas. Ang tataas ng bundok ng Sierra Madre. Ang gandang experience. Doon kami galing mga paro. Nawid na kami yun. Wala na kasi kami oras kaya hindi na namin sinubukan dyan. Kakain pa ulit ng 1 araw to. Patawid ng Dika Road. Lumaong kami ng barangay Dikapanikian ay halos magdidilim na. At dumating kami ng Dingalan Aurora ay mag-aalas 7 na ng gabi. Ayan. So ayan mga par, nandito na kami sa Dingalan Aurora. Ayan. Ayan sa kaliwa ko yung Dingalan Park. Grabe. Sobrang solid ng experience namin. Sobrang solid ng explore na ginawa namin. So sana nag-enjoy kayo sa napanood nyo. And dito ko natatapusin yung vlog ko mga par. Ayan, so maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe. Peace out.